Ngayon po ay Saturday ng ikapitong linggo ng muling pagkabuhay at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Lumingon si Pedro at nakita niyang kasunod niya ang alagad na minamahal na Jesus, yung humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito sa Jesus, Panginoon, paano po naman ang taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga mananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kanyang pahayag. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat na lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dapat po ba tayong mainggit sa kalagayan ng ating kapwa? Sa mabuting balita, tinanong ni Simon Pedro sa Jesus kung ano ang mangyayari sa kanyang pinakamamahal na alagad. Ngunit bago ang tagpong ito, hinulaan ng ating Panginoong Jesus kung papaano maghihirap at mamamatay si Simon Pedro. Kaya maaring nakapagtanong si Simon Pedro kay Jesus kung ano ang mangyayari sa kanyang pinakamamahal na alagad dahil maaring naiisip niya kung ako lang ba ang dadaan at makaranas ng paghihirap? Siya pala. Ngunit sinagot siya ni Jesus, kung gustuhin kong mabubuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano ba ang pakialam mo? Ako ang tingnan mo at sumunod ka sa akin. Na maintindihan natin sa pananalitang ito ng Panginoon na ayaw niyang magkaroon tayo ng inggit sa ating kapwa dahil ang bawat isa at tayong lahat ay nasa pangangalaga ng Diyos. At siya ang masigit na nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Ang ating tungkulin bilang kanyang mga alagad ay ang pagsunod sa kanyang halimbawa. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.